Iba kasi na pag sa social media ang ganda, ang gwapo. Tapos pag din ito yung sa personal, ba't ibang-iba? So may mga ganyan. Expectation versus Oo, reality. so nangyari, more on infatuation. Kami nga dati, yung mga gano'n, yung mga matatanda. Kami nga dati, bata pa lang kami, nagkasal na kami, ganyan-ganyan. So, para sa akin kasi sa pananaw ko, iba yung panahon nila sa panahon ngayon. So, parang huwag nyo namang itulad yung panahon nyo sa panahon namin. Or nag-rap na ba yan? Hindi naman, sinishare ko lang. Hi guys! Welcome back to our podcast, Ministry Matters! Ako nga pala si Kuya A. At ngayon ay meron akong mga kasama sa ating pong bagong episode dito. So ngayon po ay kasama ko si Kuya Sari, Ate Ash, at si Ate Jack. So kaway naman kayo sa ating mga viewers. Hi! Hi, ayan. So, sana ay hindi ito ang last na makakasama natin kayo sa ating pong episode. So ngayon ay nice naman po namin imbitahan kayo na panoorin at mag-comment din sa ating pong mga podcast, sa ating mga episodes. At kung meron po kayong mga tanong, ay pwede po nyong mag-comment at amin po yan sasagot. So, ngayon po sa ating pong episode ito ay talagang napaka-interesting. Ito po ay may pamagat na, How do you know if it's true love? So, alam ko na iba sa inyo ay medyo nagigets yung ating pong topic at gusto rin namin i-share yung aming pong mga experiences patungkol po sa love. So, bago po natin pagpatuloy yon, ay tayo po'y pangunahan ni Kuya Sari sa isang panalangin. Okay po, para po sa ating panalangin, tayo po ay yumuko. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa isang napakagandang pagkakataon na inyo pong pinagkaloob na kung saan patuloy, Panginoon, na narito kami upang kami ay inyo pong gabayan at ganun din ay pagkalooban ng katalinuhan nagmumula sa langit ng lahat po ng aming mapag-usapan. Ito po ay maging kalugod-lugod sa inyong banal na harapan. Gabayan po kami ng banal na anghel at patuloy, Ama, na ito po ay makatulong sa paglagana po ng inyong mga salita. Batid po namin, Panginoon, ang aming mga pagkukulang pagkakasala. Nawa po kami yung linisin sa aming mga karumihan kung saan nyo man po kami nasumpungan nagkulang at nagkasala, Panginoon. Hiniling po namin ang kapatawaran at patuloy na paggabay ng banal na Espiritu. Ito po lamang alang-alang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 So, ito na nga. So pag-uusapan na nga natin yung ating topic. Sa inyo ba ay, ano ba sa tingin nyo? Ano pang definition nyo? O maaaring personal definition nyo ng tinatawag nating love? Sino bang gustong mauna? Siguro si Ate Jack muna siguro mauna. Ayan. Ate Jack. A personal na definition ko ng love is patience, Patience. understanding, at saka there's a good communication between dun sa magkarelasyon. Wow. So parang based on experience po na. Sabi mo kasi personal. Kaya po. So sino naman po? Siguro Ladies first. ladies first. Actually, wala ako gaanong exact definition ng love. Siguro, para sa akin, love is something na may commitment. Kumbaga, sa ngayon, as of now, yun yung nakikita kong point of view sa love. Ayan, so commitment. So ako naman, yung definition ko naman kasi ng love, pero kasi ako nabasang libro. Tapos sa libro na yun, ano siya, Nuggets of Wisdom yung title niya. Okay. Diba? Familiar kayo doon? Mm-mm. Yung book na yun, marami siyang mga quotation. So nung tinignan ko about love, ang sabi nung definition na yun, love is a short word but it contains everything. So parang doon pa lang, hanggang General. ngayon, baon-baon ko yung definition na yun ng love. So ikaw naman, Kuya Sari. Para sa akin, yung definition ng love, para sa akin lang to na dapat merong trust, pagtitiwala. Kasi kung wala kang tiwala sa isang tao, wala talaga. So hindi Wala siya tayong matatawag na love kapag ka hindi tayo nagtitiwala. So ano naman yung pagkakaunawa nyo pag narinig natin yung word na infatuation? Ayan, so infatuation, based na rin sa experience at based na rin po sa mga nakikita mga students ko, more on physical aspect ng tao. Kung ano nakikita. For example, yung gusto ko, dapat yung taong to ay chinito or di matangkad. So more on ganun, infatuation. Meron siya parang physical na na aspect. Yes, oo. Parang yung pinaka-reason ng Yes, Sa akin, yung infatuation, yun nga sinabi ni Ate Ash. Parang attraction siya. Attraction sa isang tao or sa kapwa mo. Diba? Parang, yun yung reason kung bakit mo siya nagustuhan. Ayun. Kasi Ganun yung nakikita. infatuation. Oo. Okay. Nakikita mo siya na naaamoy, nahahawakan.
Ganun yung infatuation. Yung parang nai-gets ko rin yung point ni Sari. Kasi yung sa infatuation kasi, parang yung reason mo is short lang. Hindi siya totally pang Yes. forever. So halimbawa, maganda siya. Sa ngayon, yung pinaka-reason kaya ka siguro nagkagusto ka, maganda siya. Pero Pag hindi na gumanda, wala, Pag hindi mo hindi na na- siya gusto. hindi mo siya, Ganun, di ba? O kaya, parang meron kang list. Di ba? May Okay. list ka na. Pag mm. nakita mo sa sabay, ay, talagang magugustuhan mo siya Checklist, kaagad. checklist. Kumbaga mga superficial siya ng mga Features, qualities, features. Yung pwede nating isama dyan kung ano yung, kung artistic ba yung Yes. person na nagustuhan mo. Talented, mga ganun. Talentado ba siya, ganyan. Pero sa tingin ko, lahat naman tayo parang dumaan sa ganong tawag na infatuation, di ba? Yung High stage, school yung life. stage. Di ba? High So, school life. pagkabata natin, di ba? Yeah. So, nung una, meron tayong Pag high natawag school na kayo. puppy love, di ba? Oo. Yung mga elementary yes. na. Hindi naman Oo. nag-start yun eh. Oo. Halimbawa, ako kasi, nung bata ako, actually, grade 3 pa lang, meron na ako na puppy love. Puppy love. Magaling siya sa school. So, parang yung sa tingin ko, maganda, tas magaling. Parang yun yung parang sa tingin ko ay, Qualities. na-attract agad ako. Hanggang sa, alam mo yun, hindi mo talaga makalimutan yung pangalan niya pagka mga gano'ng mga puppy love. Hanggang ngayon, kahit na matagal na, parang Bumabalik-balik. natatandaan mo pa rin. Okay. Siguro dahil meaning parang siya kasi yung first na Naging core mo na, core memory naging mo ano na. po. Sa akin, nung ako kasi, high school, wala pa akong mga girlfriend something. Pero pag mga crush or mga syempre meron naman nung elementary. Actually, nung elementary kasi meron akong parang tawag dito, parang couple something na parang Parang love pinapartner, team. partner, Love love team. team, love Love team. team, So, love team. ganun. Oo, so, nandun pa rin yung mga crush, ganyan. Pero ako kasi, nag-high school ako, wala pa akong girlfriend. After na lang nung high school, yan, doon ako nagka-girlfriend. Siyempre, alam naman natin, pag bata ka pa, marami kang nagugustuhan. Tapos maya-maya, mag-iiba na naman yung Yung gusto mo. Gusto. Yes. Pero parang nagiging meaningful kasi pagiging high school mo pag may ganun di ba? Parang Yes, pag may love ka, may May relationship, may parang- kasabay ka sa Oo, school. pagpasok mo ng school, may girlfriend ako. Ayan, mga ganun, di ba? May kasabay ka, Oo. may kahati ka ng papel. Parang La- nakaka-relate sila. No? Pangiti sila eh. Hindi na sila. Si Ate Jack kaya, Sa akin, okay, Opo. wag na lang yun sa high school. Kasi kahit di naman high school, nagkakaroon pa rin naman, nai-infatuate pa rin naman tayo sa ibang tao. Sa akin, yung naranasan ko naman nung nagka-crush ako dun sa lalaking yun is inaabangan ko siya sa rooftop. Tapos, pagdadaan na siya kasi magjo-duty na. Ayan, masaya-masaya na ako niyan. Tapos, halos hindi ka makatulog. Siya lang yung nasa Siya yung nasa isip mo isip, palagi. Tapos, kilig na kilig Oo. ka. So, ba- nadala ngayon. Hindi, totoo. Maganda memories naman. Tapos lalong-lalo na kapag yung crush mo is, kahit hindi kanya crush, pero yung binibigyan ka ng pansin ba? Pansin ako. Iba yung yung pakiramdam. So sa panahon kasi natin sa modern times kasi natin, noon kasi parang kailangan makita mo muna, kailangan physically, nandyan siya, yung presence niya nandyan, para masabi mo na, ito gusto ko. Pero ngayon kasi, sa modern times natin, may mga technology na may mga social app na kahit hindi mo siya nakikita, pag meron siya mga posts, ganyan, na makita lang natin siya, My Day, Reels, or TikTok. So parang doon pa lang, na-attract din yung mga tao, yung mga kabataan natin, na sa tingin nyo ba ay pwede ring maging maging way din siya na yung isang kabataan o isang tao ay magkaroon ng infatuation or magkaroon ng tinatawag na love Using social media. using social media? More on Possible. infatuation. Para sa akin, maaari. Kasi ito yung means nila para magkaroon sila ng communication. Kung mahantong sila dun sa part na talagang makikipag magkakaroon ng lakas ng loob yung babae o yung lalaki na kausapin yung nagugustuhan niya. At kapag naging maganda yung feedback, maaaring mahantong sa relationship kung ipagpapatuloy nila yung communication na yun. Iba kasi na pag sa social media ang ganda, ang gwapo. Tapos pag din ito yung sa personal, ba't ibang-iba? So may mga ganyan. expectation versus Oo, reality. so nangyari, more on infatuation. Yes. Based lang sa mga narinig ko, based lang din sa mga napakinggan kong stories, yun ang usually nangyayari.
Pero meron din naman nakakita ng true love. Depende lang din talaga sa situation. Oo. Maaring sa edad, halimbawa, pag mga high school, gaya nung sinabi mo, yun nga, more on physical. Physical. Sa iba naman, nakakahanap sila ng karelasyon nila or relationship nila dahil sa mature na yung Maturity nila, pag-iisip opo. nila. Kumbaga, or nado na sila sa part na kailangan na talaga nilang magkaroon ng ano. Parang ready na mag-settle. Yeah, Oo. yun. So, meron ba kayong nakaranasan na someone na na-pressure sa inyo, parang nape-pressure sa inyo na magkaroon na ng relationship? Parang, diba, halimbawa may mga naano tayo na, uy, ba't ganito? Wala ka pang boyfriend, meron bang kayong ganong karasan na pine-pressure kayo? Sa akin, hindi naman ako na pressure na magkaroon ng relationship. Pero, nung time na nagkaroon ako ng relationship, dun na sa aking boyfriend is, kumbaga, wala kasi akong makausap. May masyado kasi kapag ako nagkaroon ng kaibigan, masyado kong, yung focus ko ba is nasa kanya. Pero dahil siya is meron na siyang sariling relasyon, parang na out of place na ako. So hanggang sa dumating doon sa part na, ayun, nagkaroon ako ng makakausap, then yun na. Hindi naman siya pressure, pero napag-uusapan naman namin ng kaibigan ko na pwede siya. Mga ganon. Yun. Sige, sorry kaya. Sige, sir. Ako, Nawala ilang taon ka na ba tuloy. ako? Actually sa akin, hindi relationship yung yung pag-pressure sa akin. Actually siyempre nung wala pa akong girlfriend. Ayan, so kasi ilang taon na rin kasi ako wag na natin sabihin yung edad para hindi nila malaman. So, sa amin kasi, mostly, marami talaga nagtatanong sa akin nung wala pa akong girlfriend. Nung nagkaroon naman, iba naman yung pressure. Iba naman yung pressure sa akin. So, iba yung pressure yung nung naman, nasa in relationship na, tapos wala pa sa relationship. yes. Nung nagkaroon ako ng relationship, yung pressure naman, kailan? Kailan? Yeah. Kailan naman yung So parang, teka lang, bakit ganun? Parang, bakit ganun yung parang nagiging experience? Kasi para sa akin, parang mahirap sa kabataan na pagkatapos na in a relationship ka, parang ka na, pakasalan mo na kasi doon din naman yan nahantong Doon na naman nahantong yan So, iba rin talaga yung pressure. Tapos sinasabi pa, mga naririnig ko kami nga dati, yung mga gano'n, yung mga matatanda. Kami nga dati, bata pa lang kami, nagkasal na kami, ganyan. So, para sa akin kasi sa pananaw ko, iba yung panahon nila sa panahon ngayon. 'Di ba? So, parang, huwag nyo namang itulad yung panahon nyo sa panahon namin. Or nag-rap na ba yan? Hindi naman, sinishare ko lang. Kumbaga Sinishare ko lang. sa panahon nila. Kasi mahirap na ma-pressure yung mga bata. Kumbaga Mahirap sa talaga. panahon nila, nag-jump ka agad sila doon sa endgame. Oo. Then pagdating ng panahon, lagi sila nag-aaway. Kasi kulang yung get to know each Yung other stage nila, na yun. yung Oo. stage Yung na yun. preparation. Sa atin naman, sa panahon naman natin ngayon, or ninyo, is kumbaga nasosobrahan naman tayo doon sa Ayun, haba yes. nung panahon Yes. na makilala yung isang tao. Wherein, kahit gaano pa kahaba yung taon ng pagsasama ninyo, pag kayo naging mag-asawa, darating pa rin kayo dun sa punto na, ganito pala siya. Ganito pala siya. So, it's more on trust, nung sinabi mo, Yes. honesty, at yung communication. Sa atin ngayon, sa mga napapanood natin, siguro nandun din sila sa point na nabe-pressure sila. Ano kaya pwede natin i-counsel or advice sa kanila kapag nandun sila sa ganitong sitwasyon? Di ba may mga magulang kasi na, ganito na yung edad mo, di ka pa nagpapakasal, di pa kayo nagpapakasal. Parang sila pa yung ginagawa nilang example ng sarili nila na which is hindi naman dapat para sa atin. Kasi iba-iba naman tayo ng panahon. Wala namang masama na pakinggan kung ano Oo. yung sinasabi nung Guys. mga nakakatanda. Kasi experience nila yun Apo. Ang pinaka maganda yung magagawa is makinig. At the same time, i-observe rin ninyo yung taong nagbibigay ng advice. Halimbawa, maganda ba yung relasyon nilang dalawa? Kumbaga, may good example ba? Okay. Maganda ba yung family na nabuo nila? Na pwede ninyong maging role model. Ganon. Paano naman daw po sa hindi pa in a relationship?
Ano naman daw po ang advice na bibigay po natin sa kanila? Mukhang meron na agad. Sa mga sa mga wala pang relationship. Pray lang. Pray lang muna in God's time. Pero syempre sa akin, ang maganda kasi doon is preparation. I-evaluate natin yung sarili natin. Tama. 'Di ba kung handa na ba ako? Kaya ko na ba? Pagdating sa relationship, marami nga nagsasabi, 'di ba, ang relasyon hindi yan parang kanin, mainit na sisubo mo, 'di ba? Pag nainitan ka, iluluwa mo. mo. Hindi daw ganun. So, sa akin lang, preparation na maging handa ka at mas makilala mo pa yung tao. Magkaroon kayo ng deep relationship. At alam ko naman, ibibigay ng Panginoon. 'Di ba? Ibibigay ng Panginoon. So, kung ikaw talaga ay pursigido or gusto mo talagang magkaroon ng in a relationship, basta't nasa tamang tamang track or tamang daan, pagkakaloob ng Panginoon. Sa akin naman meron tayong parang kasabihan na parang yung iba nagsasabi sila ng waiting for the right person. Okay, yes. Pero ang nangyayari kasi, nag-wait lang sila pero di sila gumagawa ng effort para maging right person di sila dun sa hinihintay nilang right person. So, tingin ko, isa sa mga pwede nating advice sa mga tagapakinig natin is habang hinihintay natin yung tao na yun, siguro dapat din ihanda din natin yung ating sarili, physically, emotionally, spiritually, and social. Yung mga aspect ng life natin, dapat naka-ready na rin pag dumating si right person. So, yun ang tingin ko magandang advice din natin. Sa palagay ninyo, can true love exist without physical attraction? Ayun, parang medyo, thank you for that wonderful question. Pag Miss Universe. Siya muna. Para sa akin. Ay, ready. So, ang true love will exist without physical attraction. Kasi parang hindi naman sa lahat ng bagay merong physical touch or physical na attraction. Aspeto. Yes, as para lang magkaroon ng true love. 'Di ba? Parang syempre ikaw bilang isang tao, syempre meron kang mga nakikita, mga nahahawakan, nararamdaman. So kailangan yung pagtitiwala mo sa isang tao. Ang commitment. Yes, commitment. Sa akin naman, siguro pwede rin na mayroong physical attraction pero not na 100% talaga na Nawala. Kasi halimbawa nagkakaroon ako ng listahan ng gusto ko ganito yung May listahan. yung active sa church, Okay. active sa ministry, tapos mabait. Pero meron pa rin doon yung physical attraction. Sana matakad, ganyan, di ba? Sana kasing tangkad ko. O sana sabihin natin na maputi. Kasi parang may mga ganun akong factor na kahit papano, secondary na siya. Hindi siya yung parang primary or pinaka main na po ng listahan ko. So, I think meron ding physical attraction. About sa'yo, Ash. Actually, alas na-summarize nila lahat. Alas same lang din yung point of view ko sa kanya tsaka kay Kuya Archie. Minsan may pagkakataon na kailangan may physical attraction, iba naman. Especially kasi may mga PWDs tayong mga tao na hanggat maaari, may mga times na or may ilan sa kanila hindi talaga nakakita. So, but then, nakakita sila ng true love. So, may mga ganong aspeto din. Kumbaga, wag natin i-generalize na more, Love is blind. yeah, kumbaga literal na love is blind. So, wag natin i-generalize na masyado na we are more into physical aspect ng tao. Kasi may mga example tayo na mga PWDs na walang paningin but then may true love silang nakikita. So, commitment sa paano nila i-handle yung relationship. So, mga ganun. Pero meron din kasing iba na kumbaga na-love nila yung tao dahil matalino. Yes. Oo, may ganun din. Pagdating sa mga prinsipyo sa buhay is nagko-connect sila. Yes. So, hindi talaga more on physical. attraction. Yung pinaka kumbaga root. Pero siya yung first, Yes. superficial. Okay. And then in the end, pag nag-deepen na yung Relationship. relationship, kumbaga wala na eh. Hindi mo na iniisip yung physical Yes. ng tao. Kasi Pag ang nasabi mo na nakikita mo na siguro sa kanya is yung
siya as a whole. As a whole. Lalo pag tinamaan ka na talaga, siguro yung ano na yan, pag nasabi mo na siyang true love, 'di ba? Sa Christian perspective natin, di na nagmamatter yun yung mga physical attraction na yan. As long as nakikita mo siya na partner mo sa paglilingkod, parang ano yun, it's a goods na yun para sa bawat isa sa inyo. Parang ganun siya. Now, speaking po of true love, what if makarinig tayo o marinig natin yung setang red flags? Paano natin masasabi na, ay, ito true love ko to. Pero may nagsabi sa atin, ay, may red flag yan. So, paano natin i-handle yun? Yung mga ganung situation. By the way, yung red flag po, ito yung Gen Z. Yung itong salitang Gen Z, mas binumpa ng Gen Z na kung saan ito yung mga negative na aspeto na nakikita sa isang tao na minsan naging blind na isang tao dahil sobrang pagmamahal niya dito. For example, pinagbabawalan siyang ma-meet yung mga friends niya or pinagbabawalan siyang makahalubilo ng kahit sinong tao or kinokontrol, ayan. Control na siya. So, paano natin ma-handle yung ganun? Nakakala na isang tao o akala natin true love na pero may ganung aspetong red flag. Kapag kasi may red flag na characteristic yung isang tao, yung taong involved or dun sa relationship na yun, it's either yung isa is blinded talaga siya. Dahil nga love niya yung tao. So, ang makakapagpa-realize lang sa kanya nun is yung mga nakapaligid din sa kanya. Which is yung family niya, yung friends niya, yung mga close na mga na nakakausap niya. Pero paano nga mangyayari yun na marirealize niya? Kasi ang dami ngayon sa paligid natin na may mga ganong question. Anyway, kung may red flag, of course, may green flag naman po, di ba? So, pero doon mo tayo sa red flag. Boys, ano yung masasabi niyo po doon? Sa akin, sa part ko, kung merong red flag, I think, nagmamatter din naman yung mga sinasabi ng family, nagmamatter din naman yung sinasabi ng mga friends. So, kung halimbawa, yung partner ko ay nakitaan ng red flag ng mga family or friends ko, and then, sinabi sa akin, siguro, din pumapasok yung kahalagahan ng communication. Kumbaga, kakausapin mo yung partner mo na in a way na papakita mo na concerned ka sa kanya at sa relationship nyo. So, hindi naman totally na pagbabawalan mo siya talaga kaagad kasi mahirap naman yung baguhin na kung character yon, di ba? So, dapat nandun yung pag-uusap na merong pagnanais na talagang maayos yung red flag na yun. What if po, yung pagiging red flag ng isang tao ay nakakasira na doon sa relationship nila. Kaya lang isang tao doon mahal na mahal niya. Paano kaya yun? Ang red flag kasi, pagdating sa relasyon is makikita mo na hindi na balanse. Kumbaga, wala ka ng time sa pamilya mo, wala ka ng time sa kaibigan mo, at yung time mo is nasa sa inyong dalawa lang. Wala ka ng time sa sarili mo or sa trabaho mo. Naapektuhan na, kumbaga hindi na maganda yung naidudulo nung relasyon ninyo sa pagkatao mo. Hindi lang sa pagkatao mo, kundi sa mga malalapit sa'yo. Sa tingin ko, yun yung red flag. Minsan pagka medyo nag-over, parang over the bakot. Minsan, nasisira yung isang relationship din. Halimbawa sa mga sa manugang, sa nasobrahan lang nasobrahan. So, isa din yun sa parang nagiging red flag. Kasi, so, red flag yung manugang yung red flag yung mother nito, nung ko. Kasi, parang walang tiwala, ganyan. Kasi, mas, nakikita nila na hindi siya deserving dun sa anak niya. Kaya ganun yung trato nila. What if sa mga kabataan or mas bata pa sa atin, may crush sila o manliligaw pa lang. Ayan. Tapos, nakataan na nila ng kaya tawag nating red flag. Ano kaya yung pwedeng gawin? O ano kaya yung pwedeng maging action doon? Kasi gustong-gusto ng kabataan, for example ako, gustong-gusto ko siya. Kaya lang, ang dami kong nakikitang red flags. Ano ba? I-go ko ba to o ano ba? Usually kasi sa mga kabataan ngayon mas na-challenge sila kapag nakikita nila yung red flags. Kasi ang nasa isip nila is, babaguhin ko to. Ayun.
Lalo na kapag gustong-gusto nila yung lalaki at nagpakita din ng ng interest yung lalaki. So akala nila kapag nag-go sila dun sa relationship na yun, mababago nila yung isang tao. Which is pero- hindi natin alam kung mababago talaga o hindi. Pero usually naman, di naman talaga. Hindi naman talaga nilagay. Pero may galis. What mo sa mga kalalakihan? Yan. Sa point of view mo sa mga kalalakihan. Para sa Para akin, sa babae naman. O sige, sa babae. pag red flag, wala na, X na. Ano Hindi, ba yung hindi red, naman, ano ba hindi. yung red flag sa inyo sa mga kababaihan? Sa akin kasi hindi naman ako masyadong tumitingin sa mga red flag. Kasi ako, pag alam ko or medyo kilala ko yung babae at kilala ko talaga siya, syempre, hindi na ako tumitingin dun sa red flag. Alam naman natin na ang mga tao nagkakamali. Kanya-kanya. Di ba? Yung pagkakamali din naman tayo, hindi naman tayo perfect. Di ba? Na kahit sa mga maliliit na bagay, meron tayong mga hindi magandang nagagawa. So, doon papasok yung parang bibigyan mo siya ng chance. Di ba? Bibigyan mo siya ng Babaguhin chance. niya. So, Babaguhin. kung gusto mo talaga. Kasi sa akin, kung gusto mo isang tao, why not sinasabi ko nga dati, hindi ko ipipilit ang sarili ko sa tao na hindi ako mahal. Pero kung mahal niya ako, mahal ko siya, nagmamahalan kami. Mahal niya ay. Ipipilit natin. Okay. Magmahalan. So, kung kaya mong baguhin yung isang tao at nakikita mo na nagkakaroon siya ng pagbabago sa kanyang sarili, yes, pwede naman natin na i-push. Di ba? Hanggang nakikita natin sa sarili natin na itong taong to ay pwedeng magbago. May kakayanang magbago. At ngayon, bilang mga Christian, di ba tayo bilang mga Christian, meron perspective, di ba, ang pag-ibig or yung love na kailangan nating sundin. Ito, meron tayong mga Bible text na kung saan nagpapakita ng true love. Di ba? Mababasa natin dyan sa 1 John 4:7-12. Ayan, sinasabi nga dito, Beloved, let us love one another, for love is God, and everyone that love is born of God and knoweth God. Okay. Ayan, so may mga Bible principles about sa true love. True love na sinasabi. Ayan, so ang ating Panginoon ay siya talaga yung true love. Example. Yes, siya yung pinaka-best example of true love. Ayan. At saka ang true love kasi, dapat nakasentro sa relasyon ninyo yung Panginoon. Yes. Kapag siya yung nasa sentro ng relationship ninyo, lahat is magaan. Maayos yung communication ninyo. Pag may problema, sabay kayong ipagpe-pray ninyo yung kung ano man yung problema na meron kayong kinakaharap. At wala namang ibang makakatulong sa atin. At magpaparamdam sa atin kundi yung Panginoon. So, ibig sabihin, kung ang love na meron sa atin ay makakasira sa faith natin sa Panginoon, then I guess hindi yan true love. Kung yung love na meron tayo ngayon ay pwedeng makasira sa faith natin sa Panginoon, pwede natin tawagin na hindi yung true love, right? Yeah. Kasi apektado ang relationship natin sa Panginoon. Hindi siya guided by the Holy Spirit. Tsaka kapag true love kasi, hindi mo talaga may iwasan na hindi kasama ang Panginoon. Kasi siya yung author eh. Diba? Sa akin naman, kung kay Ate Jack is center yung sa Panginoon. Kasi kami, may share ako sa aking partner na kung yung true love, para siyang shape. Triangle siya. So kung saan, kayo yung dalawa, balance kayo. Equal kayo with walang nauna kasi hindi naman magiging triangle yung kung ang isa ay nasa unahan. So nasa equal sides kayo at yung direction nyo sa pinakataas. Which is So itong sabi ko sa kanya, yung relationship na gusto ko ay meron tayong sense of direction. Pagka sabi natin sense of direction, yung love natin is hindi lang siya nag-i-stay. Kaya ganun din yung naging pagpili ko sa partner ko kasi nakita ko siya na makakasama ko siya dun sa direction na gusto ko rin puntahan. Okay. Kaya nung nakita ko siya at nakilala ko siya, doon ko nasabi na ito na yung true love ko. Amen. Ito na yun. Dito ko makikita na hindi lang ako mapapalapit sa kanya, kundi matutulungan namin yung bawat isa na mapalapit sa Panginoon. Okay. So yun yung aking true love. Yan. So ngayon, paano naman natin mamamanage yung ating mga emotional ups and downs? Yan, mga ups and downs sa relationship while maintaining faith
Yan, na mapanatili natin yung ating pananampalataya bilang mga Christians. Siguro sa part ko kasi na may mga ups and downs kami sa aming relationship, wag nating gayahin yung pag-aaway ng hindi Yung nakakilala mga sa... matatanda. Kasi mahirap yun di ba? Kapag tayo naniniwala sa Panginoon, tapos walang pagkakaiba yung natin, yung away ng tapos away natin. Parang ganun din. Sa amin kasi, sa personal experience namin, napag-uusapan talaga siya na mayroong tono na hindi mataas. Okay. Sa iniiwasan ko, pag ako yung bida, ako yung cause, di ba? Okay. Iniiwasan ko na magsalita na yung tono mo ay mataas. Marami kasi siyang magbari siya mag-invite ng emotion na talagang mas hindi makakatulong na maayos yung yung parang mga hindi pagkakaunawaan. So parang ganun yung akin. Paano naman po sa married life po? Aside sa kanya, sa inyo po. Yung emotional ups and down namin mag-asawa. Actually, dati, more on, talaga, kapag may ibinato ito, magbabato din yung Kabilang magbabato side. din ako. Sa flow ng relationship namin habang tumatagal, minsan matututunan mo kung kailan hayaan mo lang siyang magbato ng magbato. Okay. Then, ka lang, tahimik ka lang or sasabihin mo sa kanya na mamaya na tayo mag-usap. Kapag hindi na ganun kataas yung emotion or yung nararamdaman niya na galit. Kasi the more na mataas yung Isa. yung Emotion ng isa, ganun din yung magiging reaction ng isa. So, imbis na maayos na pag-uusap, Magka-clash. hindi na. Kaya sa amin, yung naging way ko is sinasabi ko talaga na mamaya na tayo mag-usap kapag kalmado ka na. Siya din, ganun din ang ginagawa niya. Mamaya na tayo mag-usap kapag kalmado ka na. At kapag may time na kami na makapag-usap, actually, ang style ko is palagi kong sinasama yung anak namin na kailan ka ba matatapos magtampo, namimiss ng anak mo, yung nag-uusap tayong tatlo, hindi natin nagagawa. So, ayun, yung sa way na ginagawa namin. Take note natin for future references. Tsaka isa din Para sa atin pala to. isa din sa pamamaraan na ginagawa ko, pagka may mga ganun nandun kami sa ganun sitwasyon is hindi kami matutulog ng hindi magpe-pray. Yes. Siguro ito yung kagandahan bilang Christian na di ba? Pag tayo yung mga Kristiyanong may kinikilalang Panginoon. Kasi iniiwasan natin na ang asawa natin kasi created ng Panginoon yan. Kumbaga, isa siya sa creation ng Panginoon. At parang naisip ko kasi yung sinabi ng pastor na sino ka para saktan yung create ng Panginoon. Tama. Kaya pag alam ko may mali ako, sabi ko, patay. Talaga. Kasi lalo na kapag umiiyak na siya, ganyan. Okay. So, Trig. pinagpe-pray talaga, na nasasama talaga sa prayers yun para yung emotion namin maging stable siya in the next day. Para hindi siya magaan ng iba. Hindi hahaba yung Okay. Ayun na nga, so malapit na nga tayo matapos. No? So kayo ba, may mga takeaways, mga baon pa kayo na gusto nyo i-share? Ako meron. Kumbaga sa worldly na explanation, of course, love is complicated. Pero kung ang center ng relationship natin is God or ang Panginoon, it is not complicated at all. So yun yung may click ko lang na takeaway sa ating naging podcast ngayon. Grabe yun na. Wala, Ako muna. magkapakaganda. So next naman po. So, nag-usap Wala ako. akong maisip So, sa love, yan. Para sa akin kasi, pag nagmahal ka, yan, ibigay mo na lahat. Ibigay mo na lahat. Kasi marami nagsasabi, pag nagmahal ka, wag mo ibigay yung 100%. 50%, 60%. 50%. Ganun. Kasi, sa akin kasi, pag nagmahal ka ng kalahati lang, so there's chance na magbago yung pagmamahal mo, mawala yung pagmamahal mo. Pero kung binigay mo yung 100% mo, yan, na yung pagmamahal mo sa isang tao, at least ikaw, binigay mo yung 100%. Kung siya man ay hindi niya maibigay, nasa kanya na yun. Basta ang pagmamahal, kailangan lagi merong tiwala. Tiwala and then Christ-centered. Yan, magmahal lang na magmahal. Huwag sumuko. Naging consistent siya daw sa tiwala. From the very beginning hanggang sa end. Yung tiwala is Napakalaga kasi yun. Napakalagang Okay. kailangan natin in a relationship. Okay. Ang sa akin naman, takeaways ko naman is sa relationship or paano mo malalaman na ito yung true, ito na talaga yung true love is meron kang mahabang pasensya dun sa
sa love mo. Partner, love. Yeah, sa karelasyon mo. At the same time, constant yung communication ninyo. Right. Sabi nga nila ang relationship daw is naglalast long kapag ang kachismisan mo is yung asawa mo. Asawa. So, hindi ka rin masusway sa ibang tao. So, dapat talaga sa relationship ninyo, kayong dalawa. At the same time, kasama ang Panginoon. Communication is the key with God. Yeah. Sa akin naman yung takeaways ko ay siguro mapakalaga din na may mga indicators tayo na pag kunwari may nag-entertain sa atin o ini-entertain natin yung isang tao, makikita natin na mayroong similarity para malaman natin na ay ito magiging siya. Kumbaga, mahirap kasi kapag magkaiba kayo 'di ba? Parang napakahirap sabihin na ay true love ko to pero iba yung nyo, iba yung Pananaw sa buhay. iba yung perspective nyo, iba yung prinsipyo nyo. So parang mahirap pag nagsama kayo, parang ang hirap siya Sa akin, palalaman natin siya na true love kapag iisa siguro yung inyo pong parang long term na gusto nyong ma-achieve sa buhay. Pero yung reason, kasi katulad nga pinag-usapan natin, infatuation talagang napakababaw lang. Na short Okay. lang siya parang saglit lang yan, mawawala siya kaagad. So parang ganun, masasabi na natin na, ay hindi to true love. Pero pagka true love siya, siguro, yung parang pinaka indicator nun is meron kayong purpose na maglalas ng matagal or panghabang buhay. So, sa true love, meron ngang mga key aspects na kailangan nating i-consider. So, sabi nga dito, kapag true love na doon na yung deep connection, then meron na kayong mutual respect kasi nga na doon yung getting to know each other ninyo. At the same time, nagkakaroon kayo ng commitment sa isa't isa. Tapos, dahil meron kayong commitment, meron kayong mutual understanding, parehas kayong nag-grow. Ayun. So, nag-grow kayo hindi lang sa mga personal ninyong life ninyo. Ganun din Spiritually. sa kung ano yung mga gusto ninyo bang tahakin sa papatuloy ng relasyon ninyo. So dito po nagtatapos yung ating pong episode at marami salamat po sa mga viewers na sumubaybay po sa atin sa ating pong episode na ito. At nais po namin kayong patuloy na imbitahan para sundan yung ating pong mga susunod na episode sa ating mga social media platforms, sa YouTube, sa Facebook, Spotify, at TikTok. So, bago tayo maghiwa-hiwalay, maraming salamat po sa inyong Thank you pong po. pag-attend sa ating pong podcast. At para po sa ating pagtatapos ay tayo po muna ay maikling manalangin. Tayo po ay manalangin. Amin pong dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa panahon na ito na inyong pinagkaloob sa amin upang pag-usapan ng napakahalagang topic. Nawa po Panginoon, ito po ay magbigay sa amin ng knowledge at gayon din ng wisdom sa mga tagapakinig at ito po ay kanilang magamit sa kanila pong pang-araw-araw na pamumuhay. Ito lamang pa aming dinadalangin. Salamat po sa pangako na inyo pong dirigin na yung panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.